Anong assessment mo Attorney Chrissy dito sa mga naipakita ng prosecution? Are you confident or optimistic that this would progress into an actual trial? Confident na talagang kumbaga pulido yung ipinakita. Tapos para po sa karamihan, ipaalala ko lang po na hindi naman kailangang iharap ngayon lahat ng ebidensya. Patikim pa lang 'to, and kung patikim or trailer, hook na po ako, gusto kong manood nung pelikula. Eh, yun lang naman ang kailangan natin. Yung pelikula po sa trial yan kumbaga yun yung parang trial. Kaya sa ngayon, ah, kung trailer ito, eh, bumenta yung trailer natin. Kaya ang confirmation of charges, for me, it's a done deal. I am just waiting for the formalization. And as victims, we're getting ready for the next stage. Kasi medyo challenging ito, or nung nakaraan kasi yung applications for victims, right before nung magsimula yung confirmation, ngayon magkakaroon ulit ng application. Kaya nagfo-focus na ako doon sa totoo lang. 'Pag sinabing preview ng mga ebidensya nitong prosecution 'no, how much can the prosecution actually reveal? Ano yung delicate balance diyan? Yung technically sa totoo, ang confirmation of charges hearing, it's for the accused. It's for the accused na sisiguraduhin mong hindi frivolous, hindi walang basehan yung kaso. So, ang ibig sabihin, kailangan mo naman ipakita may basehan. Yung identification of witnesses, baka medyo mahirapan diyan, and that's what we saw. Ang sinabi lang nila P1, P2, P26, ito, a witness said, an insider witnesses. So walang identification of witnesses, walang authentication of documents na naganap. Puwede sana, pero kumbaga hindi naman kailangan, extra na lang 'yun. When you say identification of witnesses, meaning uupo siya, tatayo siya at sasabihin niya, "Ito, authentication of records, idi-disclose kung saan nanggaling." So sa ngayon, yung ipinresenta ng prosecution is yung content rather than kung saan nanggaling or anong source kumbaga. Hindi pa naman yun kailangan. Ang kailangan lang may ebidensya kami. And anyway, alam niyo po ba yung mga ipinakita ng prosecution, available yun sa defense. Yung list of prosecution evidence that will be relied on during the confirmation of charges hearing was made available to the defense months in advance. Kaya kung pupunta po tayo dun sa, yung ebidensya naman hindi na-authenticate, sino naman 'tong witness na 'to, pangalanan niyo nga. Malamang sa malamang may portion diyan na alam na yung defense. Ngayon yung parang, ano ba, kailangan bang ipakita natin yung lahat-lahatan? Sa totoo dapat mapakita mo coherent at mapakita mo yung kumbaga, coherent story of what happened. Mapapaniwala ka na ito ba talaga ang nangyari, and assuming you are correct, meron bang kaso, meron bang crimes against humanity na naganap sa Pilipinas? Okay, dun sa mga hindi familiar diyan sa pre-trial diyan sa ICC 'no, ano yung kailangang i-determine ng mga judges based on what the prosecution presented and of course the counter arguments by the defense? Essentially, whether are substantial grounds to believe, or to substantial basis to say that trial is necessary. Yung substantial grounds, paano ba? Kasi alam natin kapag ikaw ay makakasuhan or mako-convict, proof beyond reasonable doubt, yun yung pinakamataas. Moral certainty, wala talaga. Yung pong pag-i-issue ng warrant of arrest ay, ano ba ang issuance ng warrant of arrest sa atin? Probable cause, di ba? Yung pong makasuhan ng, dali check natin yung, sa atin, is ay for admin cases. Isipin natin kung ano, kunyari kinasuhan ka sa employment mo. Kinasuhan ka at sinabing nanguha ka ng ganito, nanguha ka ng pera. Yung substantial grounds to believe or substantial basis ay kung merong at least may ebidensyang maipakita. Hindi kailangan moral certainty, hindi kailangan sarado. Kasi moral certainty, no one else committed a crime. Yung substantial grounds, ikaw yung pumasok ng bahay, or ikaw yung nakaupo dun sa upuan. Tapos, pag alis mo, nawala yung stapler.
Pwede kang mapaalis ng trabaho kung sakaling bawal kumuha ng stapler, parang gano'n. So, it is the belief that there is evidence, hindi pa nga enough evidence, that there is evidence that merits us going into trial, kumbaga dun papasok na, sige, naniniwala kami na meron kayong ebidensya at dun na sa trial natin titingnan lahat ng ebidensya. Kumbaga, pang ano to, pang employee relations, pang employee discipline. Okay. Kung gano'n 'no, kasi nung mino-monitor ko yung, confirmation of charges hearings, of course nadinig natin yung mga sinabi ni Nicholas Kaufman, tapos nakita natin yung paglalatag nitong ano, ng mga trial lawyers ng prosecution. So, can you walk us through 'no, kasi may mga lumalabas sa patterns dun, eh, as to what they wanted to prove 'no. At isa dun sa mga binabanggit ng mga abogado, yung paulit-ulit na sinabi ng Pangulo nung panahon na yon, 'di ba, na pagpapatayin lahat 'yan. At kahit binabawi, 'di ba, yun naman yung punto ni Kaufman, hindi, parang cherry-pick niya yung ano, eh, yung speeches ng Pangulo. Meron siyang mga clarifications. And of course, eto yung argument lagi ng mga DDS, ng mga supporters ni Duterte hanggang ngayon. Okay, so dun sa ano, dun sa prosecution, how would you describe the pattern that they presented and why this should lead to an actual trial? Clear, concise, precise ang pagse-set up ng prosecution nung kaso. Sinimulan nila ng paano nabuo yung DDS. Hindi, of course, there's politics to it. 'Di ba? Na parang bakit nga ba nagsimula ng DDS? Nag-isip na lang ba ang isang loko-lokong tao na gawa ako ng death squad? Dun papasok yung politika, sabihin na natin. He used it to ano. At pinatungkulan naman din yun ng prosecution eh. Sabi nila, it was supposed to be Davao was, kumbaga, magulo sa Davao at nagtayo siya ng death squad. That's it. At doon na sila naging quote-unquote clinical. Okay? Hindi ko naman sinasabing devoid of emotion, pero clinical, no? Tinayo ang death squad. Ito ang structure ng death squad. Ito ang mga tao na nagsasabi na ganito ang proseso at ganito ang objective ng death squad, to kill. Ito ang mga target ng death squad. Ganyan. Pagtungtong niya maging, tapos may period, ang maganda nga ito eh, kasi inexplain nila na yung campaign period, ginamit niya precisely yung Davao model, di ba? Exhibit A, Davao. Ginamit niya yung Davao model to parlay it into the national arena. Kumbaga, knowingly, alam niya na kung anong nangyari sa Davao. Pinakita nga na CCTV na pinatay. Oh, may pinatay, gano'n. Nanonood pa si Digong. Knowingly, yun yung binenta niya, quote-unquote, sa Pilipino. Tapos yun yung ni-nationwide scale niya. Merong mga hallmarks, di ba? Binabanggit doon. Ito ang standard, ito ang ginagawa sa Davao. May hierarchy. Ano ang gagawin? Clinically, inisa-isa yun ng prosecution. Sa nung naging nationwide, hierarchy, itong structure, itong pag-uutos, ito ang nautusan, ito ang bayad. Kaya PPP nga eh, ang isang tao daw ay uutusan and they will be paid, promoted, and or pardon. Oo, pero yung ano, yung the way the defense, tried to controvert this allegation, so how would you describe, it naman? Sa opening statement, sa totoo hindi pa naman sila, hindi wala pa silang pag-controvert kumbaga essentially Hindi pa ng yan, okay, sige. hindi pa I yun, mean ano yung lang comment yun, nila, comment. pero yung comment nila tsaka parang yung ako yung kay Sal Panelo na jurisdiction at saka tono nung parang preview dun sa preview sa dun sa trailer, sa opening statements, yung una yung statements na ni Duterte, actually dinibank na nung prosecution during the submission on the merits. Kasi ang sinasabi sa unang bahagi, sasabi niya, kill, kill, kill. There was no denial of that. But, sabi ni Kaufman, look at the second part. Duterte said, you should only kill with due process. The prosecution explained is as such. Duterte is a man of kumaga, many facets. Here is Duterte as himself. Kill, kill, kill. Pero of course, Duterte is also a lawyer. And the lawyer, will feature later in the discussion, in the speech, as someone, basta human rights basta nanlaban lang So parang may pambawi. But overall,
ang tono ng speech at take away nung nakakarinig ay kill, kill, kill. And ako nga, ang punto ko din dyan, si Duterte may script usually, di ba? Sa script, ganda. Good morning, ladies and gentlemen. Blah, blah, blah. We observe due process in the Philippines. Pag nag-off script, dun, that is Duterte as himself. Kill, kill, kill ang maririnig natin. Yung ganyan, no? Kasi, kumbaga, mga Pilipino, matagal na natin nakita yung ganyang style ni Duterte, no? Laban, bawi. Di mo alam kung sino yung nagsasalita. Pero technically, after everything is said and done, madali siyang basahin eh, di ba? Correct. So, Ako, tayo, di go ba? ahead, sige. Go The ahead. way we understood the statements, kill, kill, kill. Yung mga other patutsada niya, hindi na natin pinapansin kasi that's not, it's also that in the delivery. Di ba? Pero yun Sa nga, kill, kill, kill with feelings. Tapos, but don't forget human rights, ganyan. Tapos, walang impact yung pambawi niya. Yun nga eh. Tapos 'di ba ang isang importanteng dapat makita rito or nakita natin 'to sa Pilipinas eh, 'no. 'Di magsasabi siya ng kill, 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 nata-translate into actual bodies eh. 'Di ba? Binanggit yun ng prosecution eh, yung 32 people killed in a single night diyan sa Bulacan. Tapos yung sinabi ng Pangulo, if you can kill 32 every day, 'di ba? Mas okay. Yung ganyan, 'di ba? Kumbaga, how should that how would that be likely appreciated by the court? It is one of the features of the ICC that they look at the cases not in terms of paano pinatay ang bawat isang insidente, parang ganon. They do rely on this kind of expert evidence on, in a sense, parang extrapolations, on estimates. They do rely on that. Kaya para po dun sa iba na, hindi, dapat eksakto yung mga pangalan ng 30,000. Yeah, maganda sana, pero sa ICC, hindi elemento yung bilang. Ang elemento na kailangan patunayan ay widespread. And as long as the number, kumbaga sa kanila, it's not about exactly the quantity but the quality. Kumbaga, itong lahat bang ito, thousands, whether 1,000 or 2,000, sabihin na natin ito ba ay lahat EJK victims, tatanggapin niya ng ICC to mean or to indicate that the killings are widespread. Ako, in terms of, ganda, may point pa na sinasabi yung prosecution, yung parang per capita. For every 100,000 Filipinos, parang ganon yung population. That's crucial because that's also how you know something is widespread. Nagpakita ng mapa, that also indicates yung kung paano naging widespread. So it's not the numbers alone which will tell you something is widespread. It's also the the common experiences, the information, the data put together even by experts.